Marami man ang ating mga pagkakaiba, sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sanggandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, o pailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Magandang araw sa inyo. Ito'y isang pidayit mula sa Pampanga. At ngayong hapon, pag-uusapan natin ang wika ng ating mga kababayan mula sa tinaguriang culinary capital ng ating bansa, ang mga Kapampangan. Bukod sa kanilang mga masasarap na pagkain na matingkad na bahagi ng kanilang kultura, alamin natin kung ano ang yaman ng kultura na naipapakita sa kanilang wika. Yung salitang tanak o matenakan, ito kasi ang mga kagaya ng nabanggit mo no, dahil sila ay maraming nalalaman sa lipo ng kanilang ginagalawan at mayaman ng kanilang panitikan, alam nila na sila ay matenakan. Galing sa salitang ugat na tanak ang matenakan. Ang matenakan, ito yung mga taong may abilidad, may kakayahan hindi lamang pang-akademika, kundi may kakayahan sa pag-arte, sa sining. So parang ang kanyang kakayahan ay talagang multi. Marami siyang kakayahan. Laging ginagamit ang salitang matenakan kasi kapag halimbawa sa isang pulong o sa isang pagtitipon, kapag pinapakilala ang isang politiko o ang isang tagapagsalita, sigurado sasabihin nila ang ating matenakan. Lagi nilang binabanggit yung matenakan. Naging palasak na yung salitang matenakan para naging signature na namin yung salitang matenakan. Maya paukto, ako kabalen. Maya pagkapanapursuki ako, ang kabalen. Sa saliksik, sinasabing nanggaling sa angkan ng Malayo Polinesyo ang mga wika sa Pilipinas. At isa rito ang wikang Kapampangan. Kapampangan ang tawag sa mga taong nagsasalita nito. Sinasabing nagmula sa Malayo Polinesyo na isang subgroup ng wikang Austronesian ang wikang Kapampangan. Ang mga bayan po na ang Pampanga, ang pangunahing ginagamit sa lalawigan ng Pampanga, yung Kapampangan. Kasama na po yung mga bayan sa mga katimugan ng Tarlac tulad ng Bamban, Capas, Concepcion, San Jose, Gerona, La Paz at lungsod ng Tarlac. Ginagamit din ang naturang wika sa mga piling lugar na lalawigan tulad ng Bataan, yung Abukay, Dinalupihan, Hermosa at Samal. Sa Nueva Ecija naman po yung Cabiao, San Isidro, lungsod ng Gapan at lungsod ng Cabanatuan. Sa Bulacan, ang Baliwag, San Miguel, San Ildefonso, Hagonoy, Plaridel, Pulilan at Kalumpit at Zambales, lungsod ng Olongapo at Subic. Kadang panahon, dala ng mga bayan na sumakop sa ating bansa ay nagkaroon ng pagbabago dahil sa panghihiram ng wikang Kapampangan. Katulad ng mga wikang Kastila, mayroon na mga ginagamit ng Kapampangan tulad ng Karo, Balnahe, Kumusta, na parang siya yung pagbati talaga ng mga Kapampangan. Metong yang sikat akaro, kening Pampanga. Pegawa dia pala itang barkunda di darang Marites. Kamusta ayungan po? Sana po alis mo po yung kabilan nyo, yan yung panahon na iti.
Wala naman sa incheck, meron kami ingkong, apu, koya at susi, pansit, busit. At bilang impluwensya naman ng Budismo at Hinduismo, may mga salitang Sanskrito tulad ng kalma, upaya, suwala, sabla, na bahagi na rin ng wikang Kapampangan. Kakakarom, kalma ka mo. Masaya lang minuli ring sablang memalen, kaya ridang may katanggap sa king gobyerno. Insiwala ning Ginu, mantabeya sa kekongan. Diyang nanong malyari, alang katumbas ing upaya daring pengari, king karelang anak. Mapapansin na ang Tagalog at ang Kapampangan parang magkamag-anak. Para sila magkamag-anak, parang may relasyon. Pareho sila ng alabigkasan. Kung meron tayong Kapampangan na 4 na uri ng diin, meron din sila. Yung malumay, malumi, mabilis, at maragsa. At kung titingnan din natin, bukod doon sa mga marami silang nakakaparehong mga salita, kasi nga, nakuha natin ang mga salita yan sa mga Kastila, sa Inchek, sa mga Amerikano, bukod doon sa mga pagkakapare-pareho ng kanilang mga wika, ay meron ding sistema na kung tawagin na hindi naman pares minimal Parehong-pareho sila ng spelling, ng diin, ng baybay, maliban lamang sa isang ponema nagkakaiba. Halimbawa, yung malapatinig na ponemang W. Tara Kenny, aldoan tayong mapaling sa boning tinola. Uri kaya pong ipakilala kaya kayo, ingka na kong bayo. Ano lang kabyas ng dintinera, sabe-sabe ingaloda. Pasensya na ko po king kaya, pero mata ko na talaga. Kita na mag-swimming kitang mababo. Meron din, yung ding malapatinig na Y, nagiging E naman sa atin. Sukle. Kasalawa na po king tinda yung ulit. Nanang klaseng ulit, yung ulit, yung sayote. Sali ko tinape. May kalakasan at kataasan ang tono ng salita ng mga Kapampangan. Mabilis din silang magsalita. Wala silang age. Alam na alam ninyo yan. Kung minsan, naipagpapalit ang salitang dapat ay may age sa walang age. Mamiyahang alimbawa. Ing ari ning Espanya din tangne kayang Pilipinas. Ing ula din tangne. Madagul ing kaun. Mayumo ing suwa. Makikita rin na maraming U ang Kapampangan. Halimbawa, yung Kulambo. Ay, anong kalamok? Pagkikwait ang Kulambo, Ken? Ining kaya kaming kwadro, abe hula Kenny deng pengari ko, ang podeng kapatad ko. Ang galing naman ng piano teacher na ito. Ito pa yung isa pang katangian niya dahil nga sa bilis ng kanilang pagkasalita, no? Yung F at saka yung V ay hindi nila yung natural na bigkas. Meron tayong dalawang bigkas na isa yung natural, yung isa hindi natural na bigkas. Yung hindi natural na bigkas, binibigkas yun ng may pag-iingat. Halimbawa, ang salitang feli. Kapag ka binigkas mo siya ng natural, binigkas ng natural ng Kapampangan yan, peli lang. Feli. Kapag ka hindi natural, feli. Yung victory, yung V, hindi rin natin nabibigkas ng sa natural na bigkas, hindi natin binibigkas yung V, yung tunog ng V. Punta ka aking victory liner. Marami tayong mga ganyan mga tagapagsalitang Kapampangan Pero ngayon, medyo na sila dahil siguro ang pinawansa din ito ng bagong orthography yung Pilipino. Yung mga Kapampangan kasi madidiin at malalakas silang magsalita kapag kasi sila nakikita o nagkakatipon-tipon. Kung hindi mo nga kilala sila, hindi mo naiintindihan o unawaan, isipin mo nag-aaway sila, may argumento o nag-aaway. Pero actually, yun lamang ay dahilan ng kanilang pagiging siyahin at saka totoo naman na hindi sinasadya pero mayabang o maangas sila. So saan ang gagaling yung yabang nila na ito? Parang pinagmamayabang or pinagmamalaki lang naman nila na sila yung talagang nagmamalaki sa lahi nila bilang Kapampangan. Kasi nasanay sila sa pagyayabang nito dahil sa naging trato sa kanila ng mga amo nila nung mga sinakop sila ng Kastila.
Kasi sila yung napaboran, sila yung nakakapasok sa kusina ng mga kakastila na may mga posisyon. Sila rin yung mga pinaboran para makapag-aral sa mga universidad sa Manila, sa Maynila at saka sa Madrid. At sino ba yung unang pare? Kapampangan yan. Sino ba yung unang babaeng manunulat? Kapampangan yan. So, sino ang magagaling magluto? Kapampangan. So, ang nila sa kanilang sarili, pinakamagaling. Kung pinakamagaling. Kaya yun yung sinasabi na kilala ang Kapampangan bilang mga taong mayayabang. So yung yabang nila, nasa boses nila yon. Pero actually, hindi naman mayabang talaga kung hindi pinagmamalaki nila ang kanilang lahi. Sa itsura, bitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Ang tumayla ng Kapampangan sa mga chant. Ang mga patatandang Kapampangan noong unang panahon, kapag kanilang pinatutulog ang kanilang anak, inaawitan nila. Kuminsan yung pag-awit nila, yung parang gumagano lang, yung awit na parang wala mang liriko. Kuminsan naman, umaawit sila ng mga katutubong awit, kagaya ng Ating Kupong Singsing. Kuminsan naman, gumagawa lang sila ng sariling awit nila. Mga oral tradition natin, may isa sa likod yung sarsuela. Hitik ito ng mga pagpapahalagang dapat taglayin ng Kapampangan, ang content ng sarsuela. Kuwili-wili sapagkat may sining na taglay sa mga dialogo patula at paawit sa saliw ng musikang inareglo. Pinatitingkad pa ang galaw sa entablado sa sayaw ng mga sarsuelista. Sa sarsuela, ito yung kanilang paglabas. Bago yun, meron muna silang mga jamboree, yung awitan. Siyang-siya ang mga Kapampangan ng mga panahon yun na talagang tinatangkilik nila ang sarsuela. Tapos, kung merong balagtasan, ang Tagalog, meron kaming Kristotan. So, nakuha ito kay yung ama ng dulang Kapampangan na si Juan Crisostomo Soto. Tapos, meron din kaming bulaklakan. Yung bulaklakan, ito yung parang katulad ng duplo. Ito yung ginaganap ito sa mga lamay. At binubuo ito ng mga binata at mga dalaga. Meron silang hari, patula. Tapos, ang ganda. Gustong-gusto ng mga kadalagahan na magkita-kita sila ng mga kabinataan sa mga ganong pagkakataon. Sinan niya yan. Wapi, ano yan? Ano yan? Adwaya ng Ikaluduran? Ay balukingin kahit bitis, yung store. Yung pulosa, ito yung patulang awitin na spontaneous mong awitin ng mga mamumulosa. Mga sama na mamumulosa. Hindi ito, kaya nga sinasabi nila na matenakan ang mga Kapampangan. Hindi, walang formal na edukasyon ang mga pulosador. Pero bakit nakakagawa sila ng awitin, patula, nang wala naman silang binabasa, wala naman silang minimemorize. Ginawa ko lang itong halimbawa ng pulosa rito. Ito, no? Antaye me balu, inglongganing dagis, makipabuerta niya, busbus ka sumangit, imburi kong sabyan, iting Kapampangan, mata siya diskati, sadyang matenakan. Meron tayong mga tugmang pambata, yung mga awiting bayan, ay lalo na naman yung Ating Kupong Singsing. Biro mo, doon kung makikita mo sa bandang huli, di ba yung singsing niyang namana? Ating Kupong Singsing, netong yung timpukan, namana niya ito sa kanyang ina. Pero nawala niya. Nung nawala niya, sabi niya, kung sino man ang makakita, kalulong puso ko, manginuya kaya. Halimbawa, nakita ng isang lalaking hindi naman niya gusto, ay gugustuhin niya, basta ibigay lang yung singsing.
Pag kahit na pareho ang ating mga ingredients, mga sangkap natin, pareho yan, sabay tayo magluto. Pero meron talagang parang mangingibabaw sa dalawa. So parang nasa Kapampangan yun. Ang mga Kapampangan kasi lahat marunong magluto. Ining mo muna ang pagit ko kaya kayo, apinining ining mas popular Keti Angeles. Itang burong paro or burong hipon sa Tagalog, no? But the thing is, we don't call it buro here. In Angeles, we call it balo-balo. So nung lalo mo, balo-balo, come to think of it, the word itself, itang ama nung balo-balo, aliya exclusive Kapampangan. Kasi nung lalo mo, ating balaw-balaw restaurant King Angono, Rizal. By the Lakeshore Kai. So, atin la rin tradisyon ka rin of buro making. Pero ali kasintindi keni. Itang keni talagang malawak, itang pamangamit kening balo-balo at buro na pangaldoldo na mas tiltilan niya na palaging atsu nung kompleto yung kaya kang kakanan nung alang buro. Sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Kahit naman si Aurelio Tolentino, di ba, meron siya, ma'am. Meron din silang mga nobela. Yung mga nobela nung panahon na yun, ma'am. Pero parang ngayon, parang wala tayong masyadong mga nobela. Ang mga kabataan ay hindi na masyadong sanay magbasa ng mga ganyan na nasusulat sa wikang Kapampangan. Anyang aldo kaya kami kaya magalong Pampanga. Ing gagamitan ng salita kay eskwela, English ang Kapampangan. Kaya alike akaliwan ng wikang Kapampangan. Kaya naman, alike akaliwan ng wikang Kapampangan. Di katulad na nung unang panahon na talagang marami tayong mga makatang Kapampangan. Ngayon paunti ng paunti, ano? Siguro sa bandang huli ng ating interview, makikita natin ang mga dahilan dyan. Kasi sa pananaliksik, lumalabas na ang Kapampangan ay sinasalita ng mga lola hanggang sa magulang, pero hindi na umaabot sa anak. Kasi nga, ang ginagamit nila ay Filipino, parang language, 3 lengguwahe ang kanilang kailangan matutunan. Kailangan nilang matutunan ang wikang Ingles at ang wikang Filipino dahil itong ginagamit sa eskwela. Tapos para yung anak nila, tinuturuan na lang nila na Filipino at English para hindi na. Kasi meron tayo, ma'am, di ba? Yung ponos, ating pasalita dahil tayo Kapampangan, parang iniiwasan nila yun sa mga bata para hindi mapintasan yung kanilang pagbigkas. Marami ng pamilya sa Pampanga, ang unang wika nila na tinuturo sa bata, kahit na parehong Kapampangan na itatay Kapampangan, pero yung anak nila, Tagalog nilang kinakausap o kaya Ingles. Siguro nagsisimulang mabuhay o pinipilit mabuhay. Kasi kamukha nga ninyo na sinabi ninyo, mayroong mga indie film, mayroong mga pelikula na ginagamit yung wikang Kapampangan, may mga pinapalabas, may mga video, may mga vlog na pinapalabas.
na ginagamit ang wikang Kapampangan. May mga programa sa radyo na ginagamit ang wikang Kapampangan. May mga pinamimigay na pamphlet na ginagamit ang wikang Kapampangan. Ang mga politiko ay gumagamit ng wikang Kapampangan dahil sa pinagyayaman ang wikang Kapampangan. Ngunit, ang katotohanan at ang nakakalungkot dahil nagsagawa kami ng research sa wikang Kapampangan, buong Pampanga, na talagang lumiit na yung nagsasalita ng wikang Kapampangan, yung mga sa Kalupit, isang purok na lang na dati ay isang lugar, maging sa Bataan. Ngayon ay hindi na sila Kapampangan kundi Tagalog na. Maging ang mga kabataan dito sa Pampanga mismo, lalo na sa Angeles. Kasi yung Angeles, maraming mga nagtatrabaho na galing sa iba't ibang lugar. Tapos nandiyan pa yung mga Amerikano. So ang mga Kapampangan ay mahilig mag-English. Tapos ngayon ay Filipino. So nakita sa pag-aaral na kamukha ng sinabi ko kanina, ang Kapampangan ay sinasalita at alam na alam ng mga matatanda, mga lola. Ito ay alam rin ng mga magulang, ngunit ito ay hindi na masyadong alam ng mga bata. So, ang Kapampangan ay mayaman ng kultura, mayaman ng wikang Kapampangan. Yun nga lang po, kung hindi siya magagamit, mamamatay ang wikang Kapampangan, mamamatay ang kulturang Kapampangan. Kaya nga po, dapat umpisahan na talaga ngayon ang pagpapatatag dito. Siguro, naisip ko or pumapasok sa isip ko yung pride kasi pinagmamalaki ang wikang Kapampangan para sa ganon, ito ay hindi pumusyaw, hindi manghina, hindi humina at hindi tuluyang mamatay. Kung hindi para malaman at yung sa lakas ng boses sila sa pagsasalita ay marinig ng mga bata. Para pati yung mga bata ay matuturing magsalita ng wikang Kapampangan. At saka ito yung pride ng mga Kapampangan kasi kung wala ka ng wika, ano pang pagmamalaki mo? Matinakan. Yan ang salitang tumatak sa aking isipan matapos kong mapanood ang talakayan sa episode na ito. Kaya pala, ganun na lamang ang pagpahalaga ng ating mga kababayang Kapampangan sa kanilang mga likha mula sa pagkain hanggang sa kanilang panitikan. Sa susunod na episode, babiyahe tayo panorte. Pag-uusapan ang wika ng Panggalatok, Pangasinense o Pangasinan. Ano ba talaga ang tama? Ito po si Lauren Legarda. Huwag palampasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon, may palaga.